Good evening mga boss. This is Kim once again of KMJL Surplus Trading. And tonight, yung unit na i-feature natin is DA17V Automatic 4x2 Tiptronic Power Window. So, tapusin nyo po yung video na to para malaman nyo po yung kabuang details and price ng ating unit. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video. And sa lahat po ng mga sumusuporta at nagtitiwala sa KMJL Surplus Trading, maraming salamat po. And so yung unit natin na i-feature tonight is DA17V Automatic 4x2 Tiptronic RO6A engine non-turbo. Straight seat po siya, power window. So kapag ka sinabi po nating Tiptronic mga boss, pwede po siyang gamitin na manual, pwede din po matic. So matic po talaga siya, but Tiptronic, so pwede po tayong mag-manual as plus minus. Ayun. So made to order po ito ng ating buyer na taga Luzon. So sa Metro Manila po sila. And ayun, may options naman tayo kapag ka o-order kayo sa amin na taga Luzon. Pwede po ipa-deliver, add na lang po kayo ng shipping fee, depende po sa lugar ninyo kung saan kayo mismo sa Maynila. Pag-usapan na lang po natin yung shipping fee. So as this one naman mga boss, yung nag-order nito na taga Luzon is mas prefer nila na sila mismo yung kukuha ng unit dito sa ating shop sa Davao City, and sila din po yung mismo babiyahe pauwi ng Luzon. So parang trip lang nila na gumala, gusto nilang mamasyal dito sa Davao City at the same time. So bukas po ng umaga yung dating nila ma'am and sir, and siguro after 3 days pa sila babiyahe pa Manila kasi nga gagala pa sila sa Davao City, and consider na din natin as test drive. Kasi nga sa loob ng 3 araw, kung may makita pa silang mga konting problema, mababalik pa nila dito at magagawa. So ayun, sobrang may ginawa tayong pangmalakasang test drive din dito, since hindi naman din tayo yung babiyahe papuntang Maynila, kundi sila ma'am and sir. So iwas na lang din po ng aberya sa biyahe nila, lalo't sila po mismo yung magmamaneho pa uwi ng Maynila. So yung unit is DA17V Tiptronic 4x2, made to order po yan. So ito po yung mga accessories na pina-add nila. Una po, ito po yung mugs and tires and colors na pinili nila. So 13 rims and tires, brand new po yung rim and tires, and brand new din po yung kanyang lug nuts. Ayan, so ito po yung pinili nilang color and design. So sa exterior naman mga boss, kinumpleto po nila boss ang kanilang chrome na garnish. So from hood, meron po tayong hood garnish chrome. Meron po siyang tatak ng S as Suzuki. And sa side mirror naman, ayun, meron din chrome. Meron din pong chrome sa ating door opener, outer. Ayan. And dito sa takip ng gas. So meron pa rin din pong tatak na letter S as Suzuki. So sa likod naman, meron din po siyang chrome. Ayun. So lahat po ng pwedeng paglagyan ng chrome, inavail na nila ma'am and sir, maliban po dito sa ano bang pinaka proper term dito, parang sa pillars ganon. So napakaangas talaga kapag kumpleto siya ng kapag kumpleto siya ng mga chrome. Ayan, siya po yung nagbibigay attract sa unit mismo. So hindi po mawawala yung kanilang 3M tint. Ayan. So yung tint naman natin is 3M tint, magic tint sa harap, and then medium dito, and super black, and sa pinakalikod is medium black kasi nga vision siya ng ating center mirror, vision siya ng ating side mirror, and vision siya ng driver. So kahit po madilim, mas maliwanag po siya compared po kay super black. Ayan.
Ayan, so Tiptronic po siya, Matic 4x2 Tiptronic, and then power window. Ayan. So napaka-simple lang po yung setup na pinabuild nila ma'am and sir. Ito po yung kanilang napiling design and color ng kanilang upholstery seats. So yung color nito is color beige and may combination light beige and may combination ng brown. Ayun. So meron siyang touchscreen stereo with backing camera. And then meron din po itong water temperature gauge, hindi pa lang po nasama. So bukas po ng umaga ikakabit natin. Ayan. So yung odo niya mga boss is 183. So dito po hindi po kami nagmamatter or nagbe-base sa odo. Kasi nga meron namang mataas na ang odo, but yung engine is napakaganda. Meron ding odo na mababa, but yung engine is maingay na or naglo-low power. Ganun. Ayan. So ayan. Ito, palagi ko pong sinasabing proud na proud po akong i-share sa inyo dito po sa KMJL. Yung conversion ng ating shifter is kasama po. So from dito, natatransfer po siya into left side. So kasama po siya sa conversion ng ating steering na left hand drive. Kasi nga, nung nasa Japan pa siya, nung naging right hand drive pa po siya, yung shifter naman is andito. So malapit po talaga siya sa shifter. Ganun. So kagandahan po ng dashboard ni DA17V mga boss and DA17W. Meron po siyang cup holder or lagayan ng cup dito malapit po sa aircon vent. Ayan, left and right po siya. Kung ikukumpara natin sa DA64V, yung kanyang cup holder is andito. Ayan, so dito po sa DA17V, doon na po yung kanyang cup holder left and right. And meron din pong lagayan ng tumbler dito. So nakakasama din po to sa package yung ating central lock. Naka-central lock po to. And then kapag power window po na DA17V, automatically meron po siyang compartment sa taas. Ayan, so wala pong dumadating dito na may compartment but hindi po siya power window. Pwera na lang po kung sinadya po siyang nilagay. Kung may extra po silang, yung ibang builder, kung may extra po silang compartment, kahit hindi naman power window, fix naman po dito sa ceiling. Kasi nga pang DA17B po siya. So hindi po siya captain seat, straight seat po yung tawag dito. Wala po siyang headrest sa likod. Ayan. And nagpalagay po sila ma'am and sir ng extra electric fan, 2 piraso. Hindi na po sila nagpalagay ng extra or yung ceiling upholstery kasi nga mas gusto nila yung stocks. Mas gusto nila yung stock. Ayun. So, common problem po dito sa mga builder, mga boss. Pagkadating po ng unit galing Japan, kulang-kulang na po tong ating mga ceiling. Ayan. So, nilalagyan po natin, may brand new naman tayong stock dito sa ating shop. Lahat po ng kulang, as much as possible, kinukumpleto po natin para po kumakapit talaga yung ceiling sa plain sheet. So, since wala po silang pina-add na yung matting na brand new, nilagyan po natin ng original matting, yung rubberized. Ayan. Tsaka sa harap. So, pagpasensyahan na lang po mga boss kung madumi yung matting sa harapan kasi galing tayo ng test drive. So bukas ng umaga i-release natin tong unit na to and ifa-find, although kompleto na po ito lahat, magsasagawa pa rin tayo ng pinaka final check ng unit para kung may mga konti pang kulang na parts like small parts or konting hindi gumagana, magagawan pa natin ng paraan agad before ma-turn over kila sir. Ayan. So dito naman sa case na to, lahat po ng pwedeng palitan, kahit na hindi pa po siya kandidato na palitan, pinalitan na natin lahat ng bago kasi nga sila po mismo yung babiyahe from Davao City to Luzon. So babiyahe sila ng 3 to 4 days depende sa takbo nila. So probably nasa pinakatagal na yung 4 days, tuloy-tuloy po yun. So in that way po, matitest talaga yung unit nila.
Ayan. So, dadaan sila ng Luzon. Dadaan sila ng Mindanao, Visayas to Luzon. So, 3 araw to 4 na araw po yung biyahe. So, yun nga, pinalitan na natin ng mga under chassis from ball joint, stabilizer link, yung rubber ng ating shock mount. Lahat po ng pwedeng palitan, pinalitan natin. Change oil. Ayun, AGS cleaning kasi nga hindi po ATF yung transmission nito. So, meron po siyang AGS. Kasama na din po yun. Nilinis natin yung AGS. So, meron po siyang brand new battery. So, ayun. I think na-share ko na sa inyo lahat ng details ng unit and pina-add nila na accessories. So, presyo po mga boss, umabot po yung setup na ganito na 276,000 pesos. Kasama na din po pala yung kanyang carrier sa taas. Meron po siyang roof carrier, hindi pa lang po nakabit ngayon. So, 276,000 pesos, automatic 4x2 Tiptronic, power window. So, may kamahalan siya konti kasi nga power window siya. So, mas mura si non-power window kasi. So, ayan, ulitin ko lang, umabot po siya ng 276,000 pesos. Nasa 3 months po yung gawa nito kasi nga hindi naman pinarush nila sir. Kasi nga, January pa daw sila pupunta ng Davao City. And para din po ma-test drive yung unit nila. So, nung October po sila nagpa-made to order. And ayun, natapos siya by December but ngayon lang po siya na-finalize kasi nga January pa daw sila babalik. Pupunta ng Davao City. So, although nung December tapos na siya, na road test na siya, ngayon lang talaga siya na week finalize kasi nga dun din naman kukunin. So, yung pinaka-finalize natin doon na ginagawa is nagche-check na lang ng mga small parts na kulang, kung meron bang nagma-malfunction, ganon. So, again, 276,000 pesos ganitong setup. DA17V Tiptronic 4x2 power window. Ayan. So, sa mga gusto pong mag-inquire ng unit, magtanong ng mga gusto ninyong setup or package, message lang po kayo sa KMJL Surplus Trading and pwede din po kayong mag-message sa personal account namin, Kim Luis Busalya and Kitty Gaji. Ayan. So, yung nakikita nyo po sa screen, yan po yung aming personal account. Kung gusto nyo pong ma-replyan agad kasi nga sa aming page mga boss, napakadami pong inquiries. So, minsan, after 2 days, 3 days pa kayo nare-replyan. Ayan. So, kung rush naman yun and sigurado naman kayo, pwede po kayong rumekta sa aming personal account. So, maraming salamat po sa patuloy na pagsusuporta ninyo at pagtitiwala sa KMJL Surplus Trading.